Isang mapagpalang gabi sa lahat ng tagapakinig ng programa mo, kabanong katulad ko. Ako si Jack Anakdan, na tubong Mindanao. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil napili niyo ang aking kwento para maibahagi sa buong mundo. Nangyari ito matagal-tagal na rin, pero sa tuwing maaalala ko ay parang sariwang-sariwa pa rin at parang kahapon lang naganap. Pero sa mga karanasan naming pamilya patungkol dito, isa lang po ang ipinagpapasalamat ko, kabanong, na tinulungan kami ng Panginoon natin na maging matatag at harapin ang kung anuman ang hamon ng buhay. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sa mga kayanggaw at kabangers na katulad ko, patuloy po tayong makinig at matuto sa mga aral na ibinibigay ng bawat istoryang napakikinggan natin sa channel na ito. Muli, ako si Jack. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bago magpandemya, naging malungkot na kagad ang pasok sa amin ng taon. Namatay kasi ang nanay ko, kabanong, si Nanay Lumen sa edad na 80 years old. Pasado 4:30 ng hapon, nasa tabi kami ng open cemetery at nagluluksa kasama ng buong pamilya. Nakatayo kami sa tapat mismo ng puntod ni Nanay Lumen na namatay nga po matapos atakin sa puso habang pauwi galing sa simbahan. Nakakbay ako kay Colleen, ang 8 buwan kong buntis na asawa. Habang ang panganay naman naming anak na si Jokoy ay nasa kaliwa namin. Malungkot din sila katulad ko dahil mahal na mahal naming mag-anak si Nanay Lumen. Bukod kasi sa pagiging mabait na biyenan sa aking asawa, mapagmahal at napakamaalalahaning tao rin ang nanay, lalo na pagdating sa kanyang apo. Nanay Lola, mamimiss po namin kayo ng sobra. Tay, hindi na po natin makikita si Nanay Lola Lumen. Oo anak, hindi na nga natin makikita ang lola mo. Wala na pong maghahatid sa akin ng merienda sa school. Wala na akong makakausap bago matulog. Wala na po akong matitimplahan ng kape. Namimiss ko na po kaagad ang Nanay Lola. Halika nga rito sa tabi namin ng nanay mo at yayakapin ka namin. Nakakalungkot itong nangyari pero wala na tayong magagawa. Oras na talaga ng Nanay Lola mo. Binabalik na siya ng Panginoon sa langit. Pero paano na po tayo, Nay, Tay? Huwag kang mag-alala, anak. Kung nasaan man ngayon si Nanay Lumen, siguradong babantayan niya tayo at hindi pa babayaan. Kahit itong kapatid mo na hindi pa lumalabas sa mundong ito, alam kong binabantayan siya ng Nanay Lola mo. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Pinipilit ko po, Nay, pero hindi ko po talaga maiwasang hindi maiyak eh. Parang ang bilis po kasi ng pagkawala ni Nanay Lola. Tama ang nanay mo, Jokoy. Binabantayan na tayo ng Nanay Lola mo mula ron sa langit. Kaya kahit malungkot na nawala si Nanay Lumen, kailangan nating magpakatatag lahat. Malulungkot din siya kung makikita kanyang ganyan. Alalahanin mo na mahal ka ng Nanay Lola mo. Ikaw ang pinakapaborito niyang apo eh.
Salamat sa pag-aalaga sa amin, Lola. Bantayan mo rin po ang kapatid kong si Jack Jack. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga mo sa amin. Magpapakabait po ako kay Tatay Jack at kay Nanay Colleen. Niyakap ko ulit ng maigpit ang aking mag-ina at patuloy kaming nag-ihiyakan. Makalipas ang ilang pang minuto, pagkatapos ng aming pagluluksa, ay inarrange ko na lang ang mga bulaklak sa ibabaw ng katatakip lang namin na puntod. Nag-alay na rin kami ng taimtim na dasal at pagkatapos noon ay umuwi na kaming mag-anak. Mag-aalas 5 na rin kasi at hindi maganda sa isang buntis na manganganak na ang magstay pa ng ganoong oras sa labas ng bahay. Sakay ng aming tricycle ay dumaan muna kami sa palengke para magabol sa pamimili ng makakain para sa hapunan. Kalimitan kasing maagang nagsasara ang mga pamilihan sa aming lugar, kaya hanggat maaari ay mamimili rin dapat ng maaga. Mabuti na lang ay nakabili pa nga ako ng isda at mga gulay sa mga tindahang palagi naming binibilang mag-asawa. Yun nga lang ay hindi kami kaagad nakaalis dahil nakipagkwentuhan pa sa amin ang kaklose naming tindera ng isda na si Aling Galema, ang nag-isang ninang ng panganay kong anak. Hindi kasi siya nakadalo sa paglibing ni Nanay Lumen, kaya nakibalita na lang siya sa mga nangyari. At isa pa ay matagal na rin kasi namin siyang hindi nakikita kaya matagal-tagal din ang naging usapan namin. Tinanong na rin niya sa amin kung kailan manganganak ang asawa ko. Na sinabi nga rin kaagad namin na sa susunod na buwan na. Bago umalis ay pinayuhan pa kami ni Aling Galema. Mahilig talaga siya magpayo sa amin, lalo na nung nabubuhay pa ang nanay ko. Sinabi niya nga sa amin na mag-iingat kami, lalo na sa panahon ngayon na naglipanan na ang mga masasamang elemento sa paligid. Malapit na rin kasing magmahal na araw noon, Kabanong, at alam naman natin na maraming sinusunod na pamahiin ang mga nakatatanda. Ako, lumaki man sa mapamahiing pamilya, mapamahiin kasi ang namayapa kong nanay, pero kahit ganon ay hindi rin naman ako paniwalain sa mga ganoong bagay. Kaya isa ito sa mga dahilan ng madalas naming hindi pagkakaintindihan ni nanay noon. Bago kami umalis, ay nagbigay pa si Aling Galema ng Carmen de Guerra, isang pulang tela na tinahi ng maliit na parisukat na ang palaman ay bala ng baril. Ayon sa kanya, ay mabisang pangontra raw ang Carmen de Guerra sa usog, palipad hangin, kulam, masamang mahika at sakit na gawa ng masasamang elemento. Bukod doon ay epektibong proteksyon daw ito ng mga buntis sa kung ano-anong masasamang nilalang o alagad ng kadiliman katulad na lang ng mga aswang o engkanto. Salamat po sa regalo nyo, Aling Galema. Napakabait nyo talaga. Mag-best friend talaga kayo ni nanay. I-bless pa sana ni Lord tong tindahan nyo. Tama ang sinabi ng asawa ko. Naway, i-bless pa ng Panginoon itong negosyo nyo. Salamat po ulit at aalis na kami dahil magdidilim na rin para makapagluto na rin po kami na makakain. Pagkatapos namin makapagpasalamat ay nagbiyahe na nga kami pauwi ng bahay, Kabanong. Pasado 5:30 ng hapon ay nakauwi na kami ng bahay. Nagluto kaagad si Colleen na tinulungan ng panganay naming anak. Ako naman, Kabanong, ay itinuloy ang pag-aayos at paglalagay ng alambre sa likod ng bakuran sa tulong ng pinsan kong si Juliero. Sa aming mga kamag-anak na narito sa probinsya, kami na lang ni Juliero ang magkasama. Katulad ko ay ulila na rin kasi siya sa mga magulang. At dahil wala naman siyang permanenteng bahay at trabaho, kaya kinupkup ko na lang din. Masipag din naman kasi siya at maaasahan kahit medyo may pagkamatakaw. Malaki at malusog na tao kasi ang aking pinsan at kung magsalita'y kala mo parang laging nakanguso. Hindi siya sumama kanina sa pakikipaglibing dahil naiwan siya rito sa bahay para mag-ayos ng mga dapat ayusin. At dahil sa isang linggong lamay noong mga nakaraan, kaya hindi na rin namin napagtuunan ng pansin ng bakod na nasira. Nangangalawang na kasi ang mga yun at inaanay na rin ang kahoy kaya kinailangan din na talagang palitan. Nang matapos na, ay saka ko pinaningas ang tira-tirang mga kahoy at tumambay muna sa labas ng bahay.
Habang naghihintay na maluto ang pagkain, pinagmasdan ko si Hulyero na nagwawalis pa ng mga natira naming kalat. Hoy tol, tumigil ka na muna sa pagwawalis. Baka mamaya sitayin ka dyan ni nanay. Sige ka. Bulungya ka tol. Huwag ka naman manakot ng ganyan. Kinilabutan tuloy ako sa mga sinabi mo. Bakit? Natatakot ka? Akala ko ba hindi ka rin nagpapaniwala sa mga pamahiin? Hindi talaga. Pero sa multo, oo. Alam mo naman kalilibing lang ni Chang Gusto ko lang naman maglinis. O sige na. Takutin mo na yan tapos ilagay mo na rito sa siga habang may apoy pa. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil nakarinig kami ng mga kaluskos sa bandang damuhan sa labas ng bakuran. Dahil mas malapit doon si Hulyero, kaya siya na ang unang nakasipat ng kung anumang may gawa ng ingay mula roon. Oh, ano yan tol? May nakita ako mga hayop tol. Hindi ko lang sigurado kung ano Parang batang kambing o tuta. Dalawa sila talaga? May mga kambing na naligaw dyan sa damuhan? Hindi ko nga sure kung kambing o tuta. Doon sa bandoron tol yung malapit sa malaking puno ng aswete. Ay, may babae. Tama ba yung nakita ko? Oo nga no, babae nga yun tol. Sino naman yun? Hindi rin pamilyar sa akin Natigilan na muna kaming magpinsan sa pag-uusap dahil mula nga sa ilalim ng punong aswete ay tumingin din sa gawin namin ng babaeng naroon. Maganda siya kabanong, maalindog, mapang-akit at tila nangungusap ang mga mata habang nakatingin sa amin ni Hulyero. Nag-iwan pa nga siya ng ngiti sa amin bago umalis sa kinatatayuan. Hindi ko alam pero gumapang yung kilabot sa presensya ko. Samantalang ang pinsan ko ay tila tuwang-tuwa at akit na akit sa makahulgang ngiti ng misteryosang babae. Nakita ko pa na sumunod ng mga hayop na narinig naming may gawa ng ingay. At tama nga si Hulyero dahil hindi ko pa rin mawari kung batang kambing o tuta nga ang mga yon. Napakunot talaga ako ng noo dahil doon. Parang ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko rin kilala tol. Oo nga pero ang ganda niya Lalo na nung ngumiti siya kanina. Para akong nalove at first sight Tumigil ka nga. Masyado ka talagang marupok. Sa naganda naman talaga ako tol Anong magagawa ko? Kapag nakilala ko siya, liligawan ko talaga siya. Yang ka na naman Tapos ilang araw lang iiyak-iyak ka na naman dyan na parang batang inagawan ng candy. Pero buti sana kung ganun talaga ang itsura mo Kaso kapag umiiyak ka, para kang baboy na kinakatay Uy, grabe ka naman sa akin tol. Pero biro lang Mukha ka talagang kinakatay na. Bahala ka nga dyan. Tara na nga sa loob, baka luto na yung ulam. Sige na, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Hihintayin ko lang maupos yung pinaniningas ko. Sama mo muna ako dito. Di na, aasar-asarin mo lang ako dyan Maghihilamos na rin ako ng katawan. Natatawa na lang ako na pinagmasdan si Hulyero habang naglalakad palayo sa akin. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay bumalik na kaagad ako sa pwesto ko kanina. Ilang saglit pa, kasabay ng pagkaabala sa pagsisiga, ay napatingin ako sa madilim na kalangitan habang dinarama ang malamig na samyo ng hangin. Kaya lang biglang napawi ang moment kong yon nang may humuning ibon na galing sa maliit na kakahuyang nasa pinakadulo ng damuhan na nasa likod bahay din namin. Dahil sa ingay na yon, mula sa malaking puno ng atswete na pinwesto ng misteryosong babae kanina, nagliparan ng maliit na ibong parang nabugaw ng nakakatakot na huni. Paglingon ko sa dakong yon, ay nakalayo na ang mga maliliit na ibon. Tumayo ko't lumapit pa sa siga saka ko't binuhusan ng tubig galing sa tabo kaya kumalat ang usok sa buong paligid. Nang mapalingon ulit ako sa puno ng aswete, ay may napansin ako roon na 4 na pares ng mapupulang mga mata. Siningkitan ko ang mata ko para masipat ng maigi kung ano mga ito. Medyo madilim na kasi ang lugar kaya hindi ko na rin masyadong maaninag. Hanggang sa makarinig ako kabanong ng tila pagaralgal na pag-ungol ng isang mabangis na hayop.
Dahil dito ay kinuha ko kagad ang tabla sa gilid ng inayos naming bakod kanina ni Juliero. Pero ang tingin ko ay nanatili sa 4 na pares na mga matang namumula. Seryoso ako at dahan-dahang lumapit sa kakaayos lang na bakod hanggang sa marinig ko na ang boses ni Jokoy sa bintana. Ay, tawag na po kayo ni nanay. Kakain na raw po tayo. Sige, susunod na ako anak. Isasarado ko lang tong gate natin. Sige po, tay. Pagbalik ni Jokoy sa loob ng bahay ay lumigid muna ako ng tingin sa palibot ng bakuran. Siniguro ko ring hindi lang maayos kundi matibay din ang pagkakagawa namin sa nasirang bakod. Paglingon ko ulit sa puno ng aswete ay wala na roon ang 4 na pares na mga mata. Maging ang pagaralgal na ungol ay nawala na rin. Pero nang mapagawi ang mga mata ko sa damuhan ay saka ko ulit nakita ang sinasabing hayop kanina ni Juliero. Para nga talaga ito mga tuta pero kambing din. Tumakbo yun sa malayo pero hindi ko na ito nasundan ng tingin dahil sa madilim na ang paligid. Nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko roon si Nakulin, Jokoy at Juliero na nag-aasikaso na ng hapunan. Dumiretso naman ako sa altar sa bandang sala at siningdihan ng kandila doon. Hindi naman ako mapamahiin pero nakagawian ko na kasing gawin ang bagay na yon tuwing 6:00 ng gabi. Pagkatapos ay naupo na ako sa tapat ng hapagkainan. Ganon din ang mga kasama ko. Magdasal na tayo, Juliero. Ikaw na magdasal ngayon. Ako? Oo, ikaw. Bakit ako? Kapag lamon gustong-gusto mo, kapag dasal ayaw. Oo na nga, magdadasal na. Yan, tama yan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, habang nagsasalo-salo kami sa pagkain na to, nagpapasalamat kami sa sagana mong biyaya ng pagkain at inumin. Pagpalain mo sana ang aming simpleng hapunan na may masayang kwentuhan habang ninanamnam namin ang pagkain at ang pagsasama-sama ng bawat isa. Nawa maging matatag kami sa kabutihan at maging matibay sa oras ng pagsubok. Pagpalain mo po ang buhay ng aking pinsan, pati na rin ang kanyang pamilya, at ilayo mo po kami sa anumang sakit o karamdaman. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Marunong ka naman pala magdasal eh. Ngayon ko lang narinig yun ah. Wala ka lang bilib sa akin eh. Ang tagal-tagal ko nang nakatira sa bahay na to. Ngayon mo lang ako narinig magdasal. Akala ko kasi paglamon lang ang gusto mo eh. Ay, grabe ka talaga sa akin eh no. Kanina ka pa tol ah. Kulin, yung asawa mo talagang palagi akong tinatablan yan. Tumigil na nga kayong dalawa. Kumain na tayo at mamaya na kayo mag-asaran. Mahal, mas mahusay pa nga na magdasal sa iyo yung si Juliero eh. At dahil inaasar-asar mo siya, sa buong 1 linggo simula bukas tuwing hapunan, ikaw na magdarasal ha. Wala, bakit naman ako? Umaangal ka? O hindi ka marunong magdasal? Hindi. Hindi ka marunong magdasal? Ang ibig kong sabihin, hindi ako umaangal. Yun naman pala eh. Ikaw ang magdarasal sa loob ng 1 linggo sa buong hapunan natin ha. Oo, sige mahal. Buti nga. O sige na, kain na. Maya na yung asaran na yan. Malungkot man kami dahil sa namayapang mahal sa buhay, ay sinikap naming maging magaan pa rin ang hapunan. Sa pamamagitan ng simpleng asaran na yon, tahimik na namin pinagsaluhan ng hapunan na nasa hapagkainan. At nang matapos na, ay tinipon-tipon na kagad ni Colleen ang mga tira-tirang pagkain para ilagay sa kanin baboy na nasa likod ng bahay. Wala na kasi kaming aso. Namatay din ito ilang araw lang pagkamatay ni Nanay Lumen. Nang makita ko ang aking asawa na malungkot na naman ang mukha, lumapit ako sa kanya at tumulong sa pag-aayos sa lamesa. Naalala ko na naman si Nanay Lumen. Siya kasi ang palagi nagpapakain sa aso natin eh. Wala na rin yung aso. Sumunod na kay nanay. Ilang araw lang pagkamatay niya. Kaya nga eh. Nalungkot din siguro yon. Malamang. Pero huwag ka na masyadong malungkot, mahal. Siguradong hindi magugustuhan ni nanay kapag ganyan.
makakasama rin sa sinapupunan mo kapag nagpalamon ka sa lungkot. Alam ko naman yon. Hindi ko lang maiwasan. Hindi naman ganun kadali lalo na napakabait ni Nanay Lumin sa amin ng mga anak mo. Napakaswerte ko, hindi lang sa asawa kundi pati na rin sa biyenan. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Oo, mahal. Akin na nga yung tira-tirang pagkain at ako na ang maglalagay dun sa likod. Pagkahagod sa likuran ni Colleen, ay kinuha ko rin kaagad ang mga tira-tirang pagkain. Pagkatapos ay lumabas na ako sa bahay at nagtungo sa likod. Dun sa bakurang inayos namin kanina ni Juliero. Naabutan ko nga roon ang malusog kong pinsan na humihitit na naman ng tabako. Napaismid ako at napailing na naman. Ilang beses na kitang pinagbabawalang itigil mo na yung pagtataba ko ah. Alam ko naman pero inuunti-unti ko lang. Hindi naman kasi po pwedeng biglain yun. Nakadalawang hitit na nga lang ako ngayong maghapon We, talaga? Oo, simula nung mamatay si Chang Lumen, inuunti-unti ko na. Alam mo na, mahirap na. Takot ka rin palang sumunod kay nanay no? Parang ganun na nga. Basta, tigil mo na yan Oo nga. Sa mga susunod na araw, paisa-isa na lang ako niyan hanggang sa wala na. Mainam yan. Dahil kapag di ka pa talaga tumigil, ipapadalo talaga kita kay nanay. Makikita mo talagang hinahanap mo. Yung ano naman Uy, teka. Ilalagay mo ba yan dun sa kaning baboy? Oo. Bakit? Kakainin mo pa ba tong tira-tira? Grabe naman yung pagkamasiba mo. Hindi, baliw. Nakita ko kasi yung parang kambing na tuta kanina. Nandyan na naman nagtatakbuhan sa damuhan. Iwan mo na lang dyan sa gilid para kainin nila. Oh, ikaw na gumawa. Ikaw nakaisip Ang pinsan ko na nga ang gumawa. Pagkalagay niya sa dulo ng bakod ng mga tira-tirang pagkain, maya-maya lang din ay napansin na naman ang pagkakakulis ko sa damuhan. Sumulpot nga ang dalawang hayop na hindi namin mawari kung batang kambing ba o tuta. Nahihiya pa siyang lumapit kaya pagkatapos magtabako ni Juliero ay pumasok na kami sa bahay. Hinayaan na namin ang mga hayop sa labas. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng bahay ay merong biglang umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. 3 beses yun na naulit bago tumigil. Nakita pa namin ang mga maliliit na ibon na nagpapahinga sa malaking puno ng atsuete na nagpulasan dahil sa nabugaw na naman sa nakakakilabot na alulong. Ramdam talaga namin ni Juliero ang kilabot dahil sa narinig naming yon. Nakita ko pa nga na napa-sign of the cross ang pinsan ko habang nagsasara ng pinto sa likod ng bahay. May pa-sign of the cross ka pa talaga Malamang, nakakakilabot yung alulong ng aso Parang ngayon na lang ulit ako nakarinig nun. Dapat kapag ganun, sinasaway na may-ari kasi masama yun. Alam mo tol, para ka rin sinanay magsalita, masyado ka rin mapamahiin. Walang masamang maniwala sa pamahiin tol. Narinig niyo po yun, Tay? Tiyo? Ang tagal po ng alulong ng mga aso, no? Di po ba masama ang ganun? Sabi kasi ni Nanay Lola Lumin, kapag daw po may umaalulong na aso, ibig sabihin, may susunduing tao na mamamatay. Oh, buti pa yung anak mo. Alam yung ibig sabihin ng ganun. Alam ko rin naman. Hindi lang ako... Kaya mo na nga. Anak, kwentong matatanda lang yun. Sige na't pumunta ka na dun sa kwarto mo para may kasama ang nanay mo. Nakapagbanlaw ka na ba ng katawan? Opo, Tay. Kung ganun matulog ka na na maaga. Sige na, good night na. Opo, good night po, Tay. Good night po, Tiyo. Pagpasok ni Jokoy sa kwarto namin ay dumiretso kami ni Juliero sa kusina. Pinagtulungan naming ayusin ang mga pinggang hinugasan kanina ni Colleen. Pinagkwentuhan pa rin namin ang tungkol sa alulong kanina. Hanggang sa mauwi na naman kami sa misteryosang babae kanina sa puno ng atsuete. Hindi ko na masyadong pinakinggan ang pinsan ko dahil tungkol na naman sa panliligaw ang mga pinagsasasabi niya. Nagpaalam na lang ako sa kanya para matapos na ang usapan. Pagdating ko sa loob ng kwarto, tulog na si Jokoy. Samantalang si Colleen ay gising pa pero nakahiga na sa kama katabi ng anak namin.
Humiga na rin ako at bumaling sa kanya na tila nakatingin sa bubungan at malalim ang iniisip. Oh, mahal, bakit? Anong iniisip mo? Si nanay pa rin ba? Kanina, naiisip ko ulit ang Nanay Lumen. Pero yung alulong, narinig mo ba yung alulong na yun kanina? Ah, oo. Narinig namin ni Juliero kanina. Doon banda sa iskinita nila Mang Tubing. Alam ko nga at maraming aso ron sa banda ron eh. Bakit mo naman iniisip yun, mahal? Wala lang. Nakakatakot kasi. Ang lakas-lakas tapos ang tagal pa. Kung malapit banda sa bahay ni Mang Tubing, parang mas lalo tuloy akong kinabahan. Oh, bakit naman? Di ba may sakit yung asawa niyang si Manang Colosses? Ano naman kung may sakit? Mahal, naalala mo yung isa sa mga pamahiin ni nanay? Yung tungkol sa pag-alulong ng aso na ang ibig sabihin may susunduing tao o mamamatay? Nako, huwag naman sana si Manang Colosses. Masyado ko rin paranoid eh. Pamahiin lang yun, kaya huwag tayo mag-isip na masama. Walang masama kung maniniwala sa pamahiin. Oo nga, walang masama. Pero ang ipamuhay at iasa sa pamahiin ng takbo ng buhay natin, yun ang masama. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kung kailan mamamatay ang lahat sa mundong ito. Kaya di dapat natin pangunahan yon dahil lang sa isang pamahiin. Paano kung totoong may mangyayaring masama nga sa taong yun? Di wala na tayo magagawa. Dahil hanggang doon na lang yung binibigay na buhay sa kanya ng Panginoon. Alam mo mahal, kung ako sa'yo, sama na lang natin sa panalangin ng pamilya nila. Tama. Magandang ideya nga yan, mahal. Umupo at nagtapat kami ng pwesto at naghawak kamay bago sabay na pumikit. Katulad ng napag-usapan, ay ipinagdasal na nga namin si Mang Tubing at Manang Colosses. Nanalangin din kami ng pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa aming pamilya. Nang matapos na, ay sabay na kaming humiga at wala nang nagsalita pa. Maya-maya pa na makatulog na ang lahat, ay nagising naman ako pasado 12:00 na ng hating gabi. Naramdaman ko kasi na wala si Colleen sa tabi ko. Tanging si Jokoy lang ang naroon at natutulog ng mahimbing. Nagtaka ko kabanong dahil ginigising ako ng asawa ko kapag magbabanyo siya sa madaling araw. Lumabas kagad ako ng kwarto at mula sa sala, sa folding bed, nakita kong mahimbing din ang tulog ni Juliero habang humihilik-hilik. Sumilip ako sa kusina at banyo pero wala ang asawa ko. Kaya ginising ko kagad si Juliero. Nakita ko na rin kasi na nakabukas ang pinto sa likod bahay. Kumakamot-kamot pa ng ulo ang pinsan kong alam kong antok pa. Pero nang sabihin ko sa kanya na nawala si Colleen, ay nawala rin ang antok niya. Dahil doon ay nagmamadali kaming nagpunta sa likod at pagdungaw sa labas ay nakita nga namin si Colleen na nakatayo sa tapat ng bakod na kagagawa lang. Para bang meron siyang pinagmamasdan na kung ano sa damuhan. At base sa itsura ng kanyang mukha, para siyang aliw na aliw kabanong. Kitang-kita ko ang mga yon dahil sa liwanag ng buwan na tila nagdidilig sa kapaligiran sa gitna ng kalaliman ng hating gabi. At ganoon na lang din ang gulat naming magpinsan dahil naroon na naman ang hayop na animoy kambing na may pagkatuta. Iba pa nga ang naging paningin ko dahil parang namumula mga mata nila. Hindi ko na lang masyadong pinansin dahil mas natuon ang atensyon ko kay Colleen. Mabuti na lang din ay lumapit kagad si Juliero at marahang hinatak ang aking asawa palayo sa bakod. Para kasing aabutin na niya ang mga nasabing hayop. Mahal, anong ginagawa mo rito sa labas? Kalaliman na ng hating gabi tapos buntis ka pa. Ano ba nangyayari? Ha? Anong ha? Bakit ka nandito? Hala? Bakit ako nandito? Lumayo kayo sa bakod! Madali kayo! Pinasa kagad ni Juliero si Colleen sa akin. Sa bilis ng pangyayari, kabanong ay hindi ko na malayang pumasok na pala sa loob ng bahay ko ang pinsan ko. Pagbalik ay may dala na siyang asin. Walang pag-aalinlangan niya itong isinaboy sa dalawang hayop na hindi namin maintindihan kung batang kambing o tuta. Nang tamaan ng mga ito ay nagulat ako sa aking nakita. Nanlisik ang mga mata ng dalawang hayop pagkatapos ay unti-unti silang naglaway
Hanggang sa nagulat na lang kami dahil naging kasing laki na sila ng normal na aso at kambing. At ganun pa rin ang mga itsura nila. Parang aso at kambing, pero mas mabagsik at mas mapanganib na parang mananakmal anumang oras. Umangil sila ng umangil hanggang sa biglang nagpakawala ng pagaralgal na alulong. Pinatras ko kagad ang asawa ko hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. At paglingon ko sa bakuran, nagulat na lang ako dahil sinakmal na ng mabangis na hayop si Juliero. Hindi na nga nagawang makasigaw ang pinsan ko dahil sa bilis ng pangyayari. "Juliero! Mawalang ya kayo! Tigilan niyo ang pinsan ko!" Sinubukan kong lumapit pero winasiwas nila si Juliero habang sakmal-sakmal sa liig. Pinagpasahan nila na parang bola hanggang sa magtalsika ng mga sariwang dugo niya sa kung saan-saan. Hindi pa sila nakontento dahil ibinalibag nila ang kawawa kong pinsan bago ihagis sa harap naming mag-asawa. Napatili ng gusto sa takot si Colleen. Habang ako naman ay hindi makapaniwala sa mga nakita. Napatingin lang ako sa walang buhay na si Juliero. Nakadilat, nakatanaw sa akin, habang nangingisay-ngisay pa ang katawan at duguan. Dahil dito ay hindi ko naigalaw ang buo kong katawan. Para kong naistatwa kabanong. Naramdaman ko ang matinding kilabot na gumapang sa buo kong katawan na para akong nilalamon ng buhay. Bumilis ang paghinga ko hanggang sa marinig kong nasira na naman ang bakod na kaaayos lang namin. Tumawid doon ang mga halimaw at dahan-dahang lumapit sa akin. Naririnig ko ang boses ni Colleen na sumisigaw-sigaw sa akin. Pero parang nanlalabo ang pandinig ko pati paningin. Dahil sa matindi kong takot ay parang natabunan nito ang buo kong senses. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang halimaw na naglalaway na siyang pumatay kay Juliero. Hanggang sa tumindig sa harapan ko ang dalawang halimaw. Nanlilisik ang mga mata nila habang pagaralgal akong inuungulan. Gusto kong tumakas kabanong pero hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Pinipilit kong ikilos ang daliri ko pero huli na dahil sinunggaban na ako sa mukha ng isang halimaw. Para akong nabingi matapos makaramdam ng malakas na hampas sa mukha. Pagbangon ko ay nasa harap ko na si Juliero. Buhay na buhay at tila nag-aalala ang mukha. "Umuungol-ungol ka. Ginising ako ng anak mo. Takot na takot. Tapos yung asawa mo nasa labas yata." "Ha? Anong ha? Tara na muna sa labas." Kahit wala pa akong maintindihan noon kabanong, tumakbo kagad ako palabas ng bahay hanggang sa makita nga namin si Colleen sa labas. Nakatingin lang sa bakurang tila tuwang-tuwa sa kung ano. Dahil dito ay naalala ko tungkol sa masamang panaginip at dali-dali kong hinatak papasok sa loob ng bahay ang asawa ko. Kinandado ko kagad ang pinto at binuksan ng ilaw pati sinindihan ng altar. Hindi ko na nagawang magpaliwanag sa kanila dahil ayaw ko rin silang mag-alala. Pero sa totoo lang kabanong, yun lang din ang unang pagkakataon na maka-experience ako ng ganong klase ng masamang panaginip na parang totoong-totoong nangyari. "Ayos ka lang ba, mahal?" "Oh, punta sa labas." "Sinundan ka lang namin sa labas kanina, mahal." "Ha? Totoo?" "Oo. Hindi mo alam?" "Hindi eh." "Ang weird ng gabing to ah. Kailangan nating manalangin. Mukhang may nanggagambala sa atin. Nung nasa labas ka, Colleen, yung asawa mo naman binabangungot. Ang lakas ng ungol niya. Buti't ginising ako nitong si Jokoy na takot na takot. Tapos nag-sleepwalking ka naman." "Diyos ko." Nakita kong napaluha ang asawa ko sa takot kaya inalo-alo ko siya. Si Juliero naman ay kinalinga rin ng aking anak na natatakot pa rin. Sinunod nga namin ang sinabi ng pinsan ko na magdasal. Bago kami matulog ulit ay ganun ang ginawa namin hanggang sa pare-pareho kaming nakampante. Hindi kaagad ako nakatulog dahil sa nangyari. Naiisip ko pa rin kasi ang masamang panaginip. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan ang sarili ko na napapasign of the cross na rin ako. Madalang ko lang kasing gawin ang ganung bagay. Hindi talaga kasi ako mapamahiin at reliyosong tao, pero malaki naman ang takot ko sa Panginoong Diyos na buhay. Kinabukasan at sa mga nakalipas pang araw ay normal naman ang pangyayari sa loob at labas ng bahay. Araw ng Martes ay maaga kong lumabas ng bahay para magpunta sa palengke.
Nagre-request kasi ng sinabawang karne ang aking mag-ina dahil medyo malamig ang panahon ng araw na yon. Dahil wala rin namang gawa sa talyer ay sumama na lang din sa akin si Juliero. Habang nagmamaneho ng tricycle, napansin ko mula sa gilid ng poste malapit sa plaza ang pamilyar na babae. Napasingkit pa nga ako ng aking mga mata dahil iniisip ko kung sino ang babaeng yun. Hanggang sa kinalibit ako ni Juliero dahil nakaupo siya sa likuran ko lang. Tol, yun yata yung babae doon na nakita natin nung nakarang hapon sa puno ng aswete. Oo nga, naalala ko na. Siya nga yun. Iniisip-isip ko pa naman kanina pa. Tol, miningitian niya ako. Asyomero ka naman dyan. Anong gusto mo? Ikaw yung ngitian. Sumbong kita dyan sa asawa mo eh. Sinadya ko ngang bagalan ng pagmamaneho habang pasimpleng pinagmamasda ng babae. Nakatayo lang siya roon, kabanong, at nakatingin pa rin sa aming magpinsan habang pangitingiti. Nang makita kong taglay niyang alindog, aaminin ko na pasimple akong napalunok ng laway. Hindi ko may tatanggi na talaga namang kaakit-akit ang tila misteryosang babae na yon. Pero siyempre, para hindi na ako matukso pa, ay nag-focus na ako sa pagmamaneho at dinaanan na lang ang nasabing dalaga. Paglagpas ng tricycle ay napaimpit ako dahil sa mahinang pagkurot ni Juliero sa balakang ko. Rick, wisit ka. Masesemplang pa tayo sa ginagawa mo eh. Hininditan niya kasi ako tol. Nagpaparamdam siya sa akin. Tumigil-tigil ka nga sa ilusyon mo, Juliero. Hindi ka magugustuhan ng gano'ng kagandang babae, no? Inggit ka lang sa akin kasi hindi ka na makapaglalandi. Kahit 1,000 babaeng kasing gaganda pa niya nang lumitaw sa harap ko, mas pipiliin ko pa rin yung asawa ko, no? Hindi ko ipagpapalit yung pagmamahalan namin ni Colleen sa pita ng laman. Kaya ikaw, magseryoso ka na rin para naman magkaroon ka rin ng asawa. Di wow! Binilisan ko na lang ang pagmamaneho hanggang marating namin ang pamilihan. At katulad ng dati, kay Aling Galema kami bumili ng karning ipang-uulam. Sinamantala na rin ni Juliero ang pagkakataon. Tinanong niya nga ang ginang kung may nakikilala siyang bagong saltang babae sa aming lugar. Nag-isip-isip lang yon pero kalaunan ay hindi niya rin nasagot kung sino. Pero kinumpirma niya sa amin na may iilang bagong saltang araw na noong nakaraang buwan lang halos naglipatan. Habang pauwi kami ay tila determinado nga talaga si Juliero na makilala ang misteryosang babaeng yon. Masaya naman ako para sa pinsan ko. Pero may kakaibang bigat sa puso ko na hindi ko maintindihan pa noong mga oras na yon. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng pananghalian namin na tapunan, ay medyo nag-alala kami dahil parang matamlay na si Jokoy. Hindi kasi siya kumain ng marami at halos maghapon ding hindi lumabas ng bahay. Dati naman kasi ay nagpapaalam pa yun lalo na kapag hapon. Sa tuwing pupunta sa palaruan at basketball court. Natulog lang din siya maghapon sa bahay, kaya mas lalo kaming nag-alala. Mahal, napansin mo rin bang matamlay ang anak natin? Oo nga mahal eh. Parang kahapon pa nga namin napapansin ni Juliero yun. Nag-aalala tuloy ako eh. Wala naman siyang lagnat, di ba? Yun nga, pero napansin ko kasi na hindi siya maganang kumain ngayon. Kanina, maraming natira sa pagkain niya. Tinanong ko rin naman siya kung masama bang pakiramdam niya. Hindi naman siya nagsasabi sa akin. Baka sakaling kapag tinanong mo, magsabi sa'yo. Tutal, mas malapit naman ang loob ng anak mo sa'yo. O sige mahal. Pero palagay ko nalulungkot lang yung anak natin. 1 linggo na rin lagpas na nakalibing si Nanay Lumen eh. Siguradong mas nararamdaman na niya yun ngayon. Masyado kasi silang malapit ni Nanay Lumen. Kaya nga, pero huwag na natin masyadong pakaisipin pa. Pasasanay din niya si Jokoy katulad natin. Pero kapag nagpatuloy na hindi siya kumakain, pipilitin ko na siyang kumain ng marami kung ayaw niyang madala sa ospital. Huwag naman sana mangyari yun. Kumato ka nga sa kahoy ng 3 beses. Pamahiin na naman. Sundin mo na lang, mahal. At wala namang mawawala eh. Napailing na lang ako habang pinagbibigyan ng aking asawa.
Ilang saglit pa, pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay natulog na nga kaming lahat ng nasa bahay. Katulad sa nangyari noong nakaraang linggo, pasado 12:00 ng hating gabi, ay muli akong nagising at wala na naman sa kama si Colleen. Siniguro ko muna sa sarili ko na hindi ako nananaginip. Sinampal-sampal ko pa ang pisngi ko. Nang malaman kong totoo itong nangyayari, ay nagmadali akong lumabas ng kwarto at ginising si Juliero. Oh, bakit naman tol? 12:00 pa lang katutulog ka lang halos eh. Si Colleen, nag-i-sleepwalking na naman yata. Bumangon ka na dyan, bilis. Na naman? Punta mo na muna si Jokoy sa kwarto. Lalabas lang ako. Tumakbo na nga ako matapos kong maalala na naman ang masamang panaginip ko na yon. Pagpunta ko sa likod bahay ay hindi ko nakita si Colleen. Mas lalo kong nag-alala kaya lumibot ako. Napatingin pa nga ako sa damuhan sa labas ng bakuran hanggang sa puno ng aswete. Nang wala akong makitang kahit ano roon ay umikot ako papunta sa harap ng bakuran. Hanggang sa natanong ko kagad ang asawa kong buntis na nakatayo sa tapat ng gate. Puno ng pag-aalala ko siyang nilapitan at tinawakan sa balikat. Mahal, halika na sa loob. Mahal, parang narinig ko ang boses ni Nanay Lumen. Guni-guni mo lang yun. Nag-i-sleepwalking ka na naman eh. Hindi ako nag-i-sleepwalking, mahal. Narinig ko talaga siya. Aray, ang tiyan ko. Ano nangyayari, mahal? Mahal, yung baby, naglilikot na naman. Parang hindi siya mapakali. Aray! Gusto mo bang pumunta na tayo sa ospital? Hindi ko na halos natapos ang pagsasalita dahil nakita kong napahawak si Colleen sa namimilog niyang tiyan. Inalalayan ko siya at kasabay noon ay ang pagsigaw ni Jokoy mula sa loob ng bahay. Dahil tuloy doon ay bigla kong nataranta kung sino ang uunahin sa dalawa. Mabuti na lang ay nagpaalalay sa akin si Colleen at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kwarto ay nakita naming inaalo na ni Juliero si Jokoy na parang takot na naman. Bakit? Bakit anak? Anong nangyayari at sumisigaw ka? Si Nanay Lola. Narinig mo rin ba ang Nanay Lola Lumin mo? Sabi ko na nga sa iyo, mahal eh. Si Nanay Lumin, nagpaparamdam siya sa atin. Hindi po siya yun, Nay. Anong ibig mo sabihin, anak? Ginagaya lang nila yung boses ni Nanay Lola. Eksaktong pagkasabi nun ni Jokoy, mula sa hindi kalayuan ay may aso na namang umalulong. Sa pagkakataong yon ay mas nakakakilabot na ang alulong nito na tila ba nagtatawag na talaga ng kamatayan. Alam ko sa sarili ko, kabanong, na ramdam naming lahat ang kilabot habang pinakikinggan ang nakakatakot na alulong na yon. Nagtayuan talaga ang mga balahibo ko pero hindi ko ipinalata sa mag-ina ko ang takot. Nagmatapang ako hanggang sa makarinig kami ng malakas na pagaspas ng kung anong hayop sa labas ng bahay. Nakita kong nauna nang sumilip sa bintana si Juliero at napasigaw siya sa kanyang nakita. Sa takot na mag-ina ko ay nagsumiksik sila sa sulok ng kwarto. Ako naman ay sumipat din sa bintana kung saan nakapwesto ang pinsan ko. Ano ba yun, tol? Bakit naman sumisigaw-sigaw ka dyan? May nakita akong malaking ibon eh, pero hindi ibon yun. Hindi ibon? Parang halimaw. Parang aswang, tol. Bilisan mo at kumuha ka ng asin at huwag mong papalabasin ang kwarto si Colleen at Jokoy. Dala na rin ng taranta ay sinunod ko siya. Pagkabot ko ng asin ay napatingin ako sa bintana. Eksakto nakita ang labas sa likod ng damuhan. Naaninag ko na naman ang 4 na pares na mga mata. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko sa pag-aakalang panaginip na naman ito. Pero nang maramdaman ko ang tapik ni Juliero, ay doon ko nasabing totoo nga talaga ang mga nakita ko. Bakit ka pa nakatulala dyan, tol? Nakikita mo rin ba yung nakikita ko? Oo, anak ng teteng. Yan yung mga hayop na parang kambing o tuta. Bakit ganyan na ang mga itsura nila? Baka mga aswang din yan. Hindi ko alam pero sabuyan mo na ng asin, bilis! Eto na, huwag mo akong tarantahin. Magkasunuran kaming dumukot ng asin at nagsaboy sa labas. At maya-maya pa nga ay hindi na namin narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng kung anong lumilipad na nilalang. Maging ang 2 hayop na mukhang pinaghalong kambing at tuta ay nawala na lang na parang bula.
Dali-dali naming isinara at ikinandado ang pinto sa likod ng bahay. Naiwan ko pala kasi yung nakabukas kanina. Nang tila humupa na ang tensyon, ay napaupo ko sa likod ng pinto habang nakatingin sa aking pinsan na tila gulat na gulat din. Hindi naman ako nananaginip, di ba? Gusto mo ba na sampalin ulit kita katulad nung nakaraan? Subukan mo para masuntok na talaga kita. Abutin mo na nga lang tong kamay ko para makatayo ko. Pumunta na tayo sa kwarto. Ay, oo nga pala. Sila Kulin at Jokoy. Nagmamadali kami pumunta sa kwarto at naabutan namin ang aking mag-ina na nasa sulok pa rin. Nilapitan ko kagad sila at niyakap hanggang sa pare-pareho na kaming kumalma lahat. Grabe tong gabi na to. Dinalaw tayo ng aswang. Kulyero, ano ka ba? Naririnig ka ni Jokoy. Wala namang masama sa sinabi ko Totoo naman, di ba? Tinatakot mo lang lalo yung anak ko Ay, sorry. Pasensya ka na. Sorry pamangkin Pero totoo lang naman talaga sinabi ko Pasaway ka talaga. Tumigil ka na nga dyan. Okay lang po, Tay. Totoo naman po ang sinabi ni Tiyo Sige na anak. Tumabi ka na ulit dun sa nanay mo at matulog na kayo. Kami nang bahala ni Tio Juliero mo. Hindi na nga rin umalma si Kulin at Jokoy. Nang nasa kwarto na sila, nag-usap pa kami ng pinsan ko sa sala. Hindi kasi talaga namin mapaniwalaan na dadalawin kami ngayong hating gabi ng kakaibang uri ng aswang. Marami-rami na naman kaming napag-usapan. Nahintulang nang marinig kong humihilik na si Juliero habang nakaiga sa folding bed niya. Napaismid na lang ako at sinubukan ding matulog. Pero sa tuwing makakarinig ako ng kahit nakakonting kaluskos ay nagigising na kagad ako. Kaya pagsapit ng umaga ay medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngunit naging maginhawa pa rin sa puso dahil nakita kong nawala na ang pananamlay ng aking anak. Sa mga sumunod pang araw kabanong, naging normal ulit ang takbo ng mga pangyayari. Hindi na kami dinadalaw ng aswang na nagpapanggap na hayop. Dahil nakikita kong palaging nagsasaboy ng asin si Juliero sa palibot ng bakuran namin. Meron pa nga siyang isang ginawa na hindi ko alam kung matatawa ako o hindi. Yung piraso ng walis tingting ay tinatapon niya rin sa labas ng bakuran namin. Oh, bakit mo ginagawa yan? Sinasayang mo lang yung walis tingting natin Alam mo tol, ngayon ko lang napatunayan na hindi mo talaga pinakikinggan ang mga tinuturong pamahiin ni Tiang Lumi na nanay mo mismo Take note, nanay mo yun. Paano naman napasok si nanay dito? Siya yung nagturo ng tungkol dito sa walis tingting ng mga binata pa tayo Ang sabi niya, takot ang mga aswang sa walis tingting. Kaya nga dati, tuwing gabi, kapag sinasara yung pinto natin, nakikita ko siyang tinataob yung walis tingting habang nakasandal sa pintong nakasara Alam mo, maniniwala na sana ako sa iyo Pero nung sinabi mong mga binata pa tayo, hindi na ako naniwala sa iyo. Binata ka pa rin naman hanggang ngayon Ewan ko sa iyo, puro ka kalokohan pa rin Seryoso na yung kalagayan natin dito. Baka mamaya bumalik ulit yung mga aswang na yun na nagpapanggap na hayop. O anong gagawin natin? Wala akong pakialam kahit dumalo sila ng dumalaw dito sa atin. Pero kapag ginalaw na nila yung isa sa mga pamilya ko, abay ibang usapan na yun. Siyempre, kasama ka na ron, kapamilya rin kita Sus, nagtatapag-tapangan ka pa. Isa ka rin namang tarantahin dyan. Nung nakaraan nga lang yung nakita natin yung mga yun Hindi ka na magkanda-ugaga. Kung makikita ka lang ni Tiang, siguradong dadagukan ka nun huwag mo nang babangkitin si nanay. Baka dalawin ka pa nun. Ayan ka na naman sa pananakot mo Nagugulan din ako sa iyo Hindi ka gaano natatakot sa aswang pero sa multo takot na takot ka. Aba malay ko, ganun talaga buhay. Wala akong magagawa. Mas takot ako sa hindi nakikita kaysa sa nakikita mismo ng mga mata ko Alam mo, mag-asawa ka na talaga dapat para hindi ka na maguluhan sa buhay. Ligawan mo na yung babaeng aswete. Teka! Uy, bakit ka na naman naninigaw? Naalala mo ba yung babaeng yung sa aswete? Oo nga, bakit? Nakakapagtaka diba? Bakit siya rin nakapwesto sa aswete nung una natin siyang nakita? Tapos sa pagkakatanda ko, kasama niya yung mga hayop na yun na mukhang kambing at tuta. Hindi kaya siya yung aswang? Oo nga no. Sabi ni Aling Galema, may mga bagong salta rito
Baka nga yung bagong salta na yun ng aswang. Walang iya siya. Manda siya kapag nakilala ko siya. Hindi ko pa lalampasin tong ginagawa niya sa atin, lalo na sa asawa ko. Siguradong tinatarget niya si Colleen dahil buntis. Tama, Tol. Dapat mahanap natin yung taong yun. Sa mga sumunod pang mga araw, Kabanong, ay masinsinan na nga naming hinanap sa buong lugar namin ang misteryosang babae. Nakipagtulungan na nga ako sa barangay para makilala ang mga bagong nakatira. Pero laking pagtataka ko dahil sa 5 pamilya na bagong salta ay wala naman sa mga yon ang babaeng hinahanap namin. Kung may babae man sa 5 pamilyang yon ay matanda na at sobrang bata pa ng ilan. May 4 pang puro solo lang sa buhay pero panay naman sila mga kalalakihan. Kaya napaka-imposible rin. Naging palaisipan tuloy sa amin magpinsan kung taga dito ba talaga sa amin ang nang-aaswang kay Colleen o isa lang din siyang dayuhan. Biyernes, alas 8 ng umaga. Magang umalis si Juliero dahil marami silang inaayos na sasakyan sa talyer. Ako naman, dahil walang kaming pasok, naiwan ako sa bahay kasama ng aking mag-ina. Nagwawalis ako sa bakuran nang biglang natigilan matapos marinig ang sigaw ni Jokoy na akala ko ay napano na. Sa pagkabigla ay kagad kong binitiwan ng walis at daspan habang tinutungo ang kinaroroonan ni Jokoy. Pagdating sa likod ng bakuran ay naroon na rin si Colleen. Halatang nagulat din siya dahil nga sa sigaw ng panganay naming anak. Ano yun, anak? Bakit ka sumisigaw? Pinapakaba mo naman kami ng nanay mo Kaya nga, nagulat nga rin ako Akala ko kung napano ka na anak. Ano nangyari? Pasensya na po, Nay. Tay, nagulat lang din po ako Pero tingnan niyo po may 2 maliit na pusa na parang imported Yung pusa damuhan. Nako, lumayo kayo. Baka yung katulad lang yan nung nakaraan. Baka aswang din yan. Bago pa matapos ang pagsasalita ko'y nakarinig na kami ng boses mula sa gate. Pumunta kagad ako roon kasunod ang aking mag-ina. Hanggang sa tumambad sa amin ang isang matangkad na lalaki. Gwapo siya, matipuno, moreno at itim na itim ang kulay ng mga mata. Sa totoo lang ay medyo na-intimidate ako sa dating niya. Pero dahil pamilyar na rin naman siya sa akin, kaya hindi na ako nagpahalatang naiilang. Siya kasi yung isa sa 4 na solong lalaki na bagong salta sa aming lugar. Si Gino, na hindi ko rin alam kung saan talaga nang galing bago lumipat sa amin. Hoy, ikaw pala yan, bro. Dito ka pala nakatira? Oo, dito ako nakatira. Gino, tama? Oo. Ikaw si Jack, hindi ba? Oo, ako nga. Anong sadya natin? Pasensya na sa abala May nakapagsabi kasi sa akin na sa bandang likuran nyo, nagtakbuhan yung mga alaga